Maulan na araw mga karangkada, silipin muna natin ang live traffic update mula sa MMDA Metro Base at unahin natin sitwasyon dyan sa may EDSA Corner Main Avenue. Sa nakita nyo nga sa inyong mga screens, dyan sa kanang bahagi, yung northbound lane ng EDSA, yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papunta ng Cubao at Camanava area. Medyo mabigat na ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito dahil bukod nga sa naging maulan ngayong araw ay rush hour na. So yung mga papunta ng Cubao Underpass, nagsisiksikan ngayon ang mga sasakyan. Samantala na sa left side ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng Quezon City, galing ng Camanava area at papunta ng Ortigas, papunta ng Mandaluyong area at papunta ng Pasay. So nagkakaroon lang ng konting pagbagal habang paakyat sila ng Santolan flyover. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may Quezon Avenue Corner Sergeant Esguera. Yung nakikita nyo sa inyong left side ng inyong mga screens, yan yung mahaba pila ng mga sakyan na papunta ng service, yan yung nasa service road na kakaliwa ng EDSA na galing ng Quezon Avenue, galing ng Espanya. Samantalang yung papunta sa ilalim ng underpass yan sa may Quezon Avenue, maluwag pa naman sa mga oras na ito, yan yung mga papunta ng Quezon Memorial Circle. Samantala, yun lang dun sa right side ng inyong mga screens, yan yung westbound lane ng Quezon Avenue. Yan yung galing ng Quezon Memorial Circle at papunta ng Welcome Rotonda at Espanya. July 3, 2025, Huwebes, isang maulang hapon mga kaarangkada. Sinuspinde ang klase sa ilang paaralan kanina. Bad weather, kaya masarap mag-relax at manood ng Arangkada Balita. Sagot na namin ang balita at impormasyon. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Islenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Ilang lugar sa Metro Manila at mga probinsya binaha dahil sa walang tigil na ulan. Interior Secretary John Vic Remulla hiniling na bigyan ng kapangyarihan ng DILG sa pagdedeklara ng class suspension. Siyam na Chinese arestado sa scam hub sa Mandaue City. Kampo ng gaming tycoon na si Atong Ang, sinampahan ng patong-patong na reklamo si alias Totoy, kaugnay ng pagdadawit sa kanya sa issue ng missing sa Bueros. At Sunshine Cruz, pinalaga ng chismis ng hiwalayan daw nila ni Atong Ang. Giit niya, fake news yan. Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang status nito sa Blue Alert. Sa kabila ito ng patuloy na pag-uulan dulot ng binabantayang low pressure area sa Metro Manila at Hilagang Luzon. Agad na inatasan ng NDRRMC ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na mahigpit magbantay at tiyakin ang mabilis na koordinasyon. Samantala, naka-blue alert na rin ang Social Welfare and Development Department para sa agarang paghahatid ng tulong. Bukod sa LPA, may isa pang bagyo ang binabantayan sa labas ng PAR habang patuloy din na umiiral ang hanging habagat. Madaling araw pa lang ramdam na ang malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon. Babala ng Pag-asa hanggang sa linggo pa, inaasahan ang malakas na ulan na dulot ng pinagsanib na epekto ng low pressure area at habagat. Kaya't bago magtanghali kanina, nagsuspindi na ng klase ang maraming local government units sa Metro Manila at karatig na lalawigan. Kabilang sa nagsuspindi ng klase dahil sa malakas na buhos ng ulan sa lahat ng antas sa Metro Manila, ang Las Piñas, Malabon, Marikina, Muntinlupa, Pasay City, ang Quezon City naman ay sa pampublikong paaralan lang. All levels din ang walang pasok sa Apari, Cagayan, Cabalanyugan at Santo Niño sa Cagayan, Cavite City at Naik at Tanza, Cavite. Samantala, hanggang grade 12 walang pasok sa public schools sa Bacnotan, La Union.
Private and public naman hanggang grade 12 sa Gonzaga, Cagayan, Pasig City at Valenzuela City. Hihilingin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mabigyan siya ng otoridad na magdeklara ng suspension ng classes kapag may bagyo. Ayon kay Remulla, may karanasan naman siya sa pagdeklara ng suspension ng klase nang siya ay gobernador. Pero ayon kay Secretary Remulla, ito ay hirit pa lang. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan pa ang nasabing panukala ni Secretary Remulla. Aniya, kinukonsidera nila kung ano ang mas makakabuti sa nakararami. Ang hirit ni Secretary Remulla ay alinsunod sa nangyaring sunod-sunod na class suspensions dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa Irisan, Baguio City, makikita ang video na post ng netizen na si Sean Jacob Marcela ang nararanasang pagbaha doon. Sa video, kitang hirap ang isang motorsiklo sa pagdaan sa kalsada dahil sa baha. Malakas ang pagragasa ng baha, kung kaya tinulungan na ng ibang tao ang motorista na maitabi ang kanyang motor. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na iniimbestigahan na nila sila Charlie Atong-Ang at aktres na si Gretchen Barreto kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Itinuro ng testigong si Julie Dondon Patidongan alias Totoy si Ang bilang mastermind sa pagdukot ng mga biktima. At idinawit din si Barreto. Pinag-aaralan ng kagawaran kung maaring maging state witness ang mga lumutang kasama si Patidongan. Kasama sa umano'y kasamahan ni alias Totoy na ang lumantad sa publiko sa pamamagitan ng live broadcast sa social media at umaapela sa pamahalaan na pakinggan din sila. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Assistant Secretary Mico Clavano, walang basehan para sila ay maging state witness kung hindi sila akusado. Hinihikayat din niya ang mga testigo na samahan ng ebidensya ang kanilang salaysay para patunayang sincero ang kanilang mga pahayag. Walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa sitwasyon sa issue ng mga nawawalang sa bungero. Sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bagamat trabaho na ng DOJ ang pag-iimbestiga sa kaso, nananatili aniya ang paninindigan ng Pangulo kaugnay ng issue na dapat masusi itong masiyasat at mapanagot kung sino man ang nasa likod nito. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa bungeros. Naghain ng reklamo ang negosyanteng si Charlie Atong-Ang laban kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy na nagdadawit sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Kasama ang abogado niyang si Attorney Lorna Kapunan, naghain na si Atong-Ang ng mga reklamong robbery, attempted robbery, robbery with threat and intimidation, physical injuries at grave threat laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Kamakailan ay lumantad si Patidongan at itinuro si Atong-Ang bilang utak sa pagkidnap sa mga sabungero na mahigpit itinanggi naman ng kampo ng negosyante. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang isang panukalang batas na magpapatupad ng mahigpit na regulation sa online gambling sa bansa. Ito'y bilang bahagi na rin ng pagsisikap na tugunan ang lumalalang problema ng pagkakalulong sa sugal, lalo na sa kabataan. Kabilang sa panukala ni Gatchalian ang pagbabawal sa paggamit ng e-wallet sa online gambling at pagpataw ng minimum cash-in na 10,000 pesos at ang top-up ay 5,000 pesos. Nilinaw ng senador sa ilalim ng kanyang panukala, hindi ganap na ipagbabawal ang online gambling para maiwasan na tuluyang magtago at lumipat sa underground ang mga operator. Kung dati kailangan pang pumunta sa casino, cockpit arena at iba pang lugar ng sugalan,
Ngayon, madali na itong ma-access online. Kaya pati naman ang mga kabataan may access na rin sa sugal. Dahil dito, isinulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang batas na magpapatupad ng mahigpit na regulation sa online gambling. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayong alisin sa mga e-wallet ang mga gambling apps? Ano ang inyong masasabi? Yes po. Kasi may ibang mga kabataan ngayon gumagamit ng e-wallet eh. So pagka may mga gambling app doon, mas matetempt silang gumamit pa ng pagsugal, yung mga ganong bagay. Tulad po sa tropa ko, nalulung po eh. Intuition niya po, ganun niya po, pinangsugal niya po. Kaya pabor po ako sa ganun. Opo, kailangan talaga alisin yan. Lalo na din may mga anak ako para hindi na rin sila matuto sa mga ganyang sugal. Pabor po. Para iwas scam po, lalo na pag gumagamit mo ng GCash. Para sa akin, sir, pabor naman po ako, sir. Kasi may mga kilala rin ako na, na parang nalululong niya sa ganyang sugal, sir. Dati maganda yung trabaho, tapos ngayon kakasugal niya. Nasira, pati pamilya. Pabor ako kasi pag na-link yung account mo, kung saan ma-scam ka pa. Tapos marami din nasisirang buhay doon. At yun nga, partner, nakita mo sa sunod-sunod na binasa natin mga storya, puro about gambling mula sa sabungan, sa sabong, di ba? Di ba? Doon naman ang galing niya sa isabong oo nga. Tapos ngayon pinag-uusapan pa rin natin ay online gambling. So talagang nandun yung problema eh. Kaya ang tanong nga ay, di ba may regulation naman yung PAGCOR for that? Pero Pero bakit? hindi ito enough kasi Oo, alam mo, eh. tama yung sabi kanina ng isa sa mga kinuha natin na in-interview dyan sa mga kalye. Sabi niya na marami siyang kakilala, nag-away ng mag-asawa, naghiwalay mag-asawa, binenta ang bahay, lupa, ganyan. So sinisira po nito ang buhay ng isang tao. Kaya ako ang tatanungin, malaki rin po ang responsibilidad ng mga malalaking e-wallet tulad ng example, GCash, Or Paymaya. So dapat sila mismo alisin na nila sa kanilang platform itong e-gambling. Kasi nga sobrang dali. Katulad niyan, may mga dati akong kasama na sa trabaho na dahil nga nakakonekta sa e-wallet, loloadan mo lang konti, mamaya makita mo wala nang laman. Kasi nga, nakakonekta madali silang tumaya. At saka kung patingi-tingi, kayang-kaya po yun eh. At ang talagang biktima po dito ay yung mga kababayan nating mahihirap na hindi naman nila nare-realize na sila po ay nagiging addicted. Mamaya ang dami na nilang utang. Kasi alam mo, pati ako, inuutangan na rin eh. Yung mga, sa Oo ganyan yung na- mga Ako nga din. inanong ganyan. Oo. O bakit kaya pagtingin ko, yung mata niya, hindi na siya nakakatulog. Kasi puyat na puyat sa kakalaro ng scatter ba yun? Oo, Ba yung actually yung na yan? scatter, hindi ako Hindi po familiar ako. dyan. Pwede ba iba niyan? Oo nga, di ba? Tsaka pag nakita mo nga, di ba, pagpunta ka sa mga social media platforms like X or kahit sa Threads. Facebook, di ba? Makikita mo may mga ads talaga doon Tsaka makita mo yung mukha ng mga endorsers, mga bata, mga Oo nga, mga artista. atleta, kaya madaling maengganyo. Naku, baka Yung dapat- mga, ang tanong nga is, makasama ba yan sa regulation? Kasi nga, may mga endorsers na ang aim talaga, mga bata yung ma-attract nila. At saka hindi maganda yung values na pinapakita sa ating mga kabataan. Kaya dapat mapagsabihan itong mga kabataan Kaya ito. nga, oo. Nag-endorse kayo ng Hindi, kasi yun nga gambling. doon sa binasa natin kanina, ang hirap dyan. Dati, pupunta ka pa na ng casino. Di ba? Mag-ano ka pa dyan. Pero Magdadrive ngayon, ka kahit pa, magtatak. nakahilata ka lang sa bahay, Diba? tingnan mo yung phone mo at may data ka, magsusugal ka na. Mamaya, 3:00 na ng umaga, hindi pa siya nakakatulog. Nanalo, natalo. May isang ako kilala, uy, nanalo ko 6,000, tuwan-tuwa. Kaya Kasi nga natikman niya, nanalo mamaya, uy, natalo ko 20,000. Mamaya, Okay. 100,000. Yes, and sa dami nga nating tanong, ito, makakausap natin yung gumawa nga ng panukalang batas. Live kasama natin via Zoom si Senator Sherwin Gatchalian para talakayin ang panukalang mas mahigpit na regulation sa online gambling. Magandang hapon po, Senator Gatchalian. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Jack Batallones po. Good afternoon, Jack. Good afternoon, Ninia. Magandang hapon sa inyong dalawa. Yes, Senator. Una-una, ano po yung nagtulak sa inyo para isulong yung panukalang batas? Kasi alam naman natin na may existing na sa PAGCOR po. Correct. Well, obviously, yung existing sa PAGCOR hindi effective. No? Pak yung existing na regulation ngayon. Kung hindi, kung effective yan, di wala tayong maririnig na reklamo. Marami akong nakakausap ng mga school owners dahil chairman ng Basic Education Committee. So recently, marami akong nakakausap ng mga school owners at sinasabi nga nila sa akin na naobserbahan nila na maraming mga high school students ang nalululong dito sa online gambling. At nakikita rin nila even yung mga, for example, yung mga drivers o yung mga nagtatrabaho sa school nila,
ay naglalaro rin itong mga online gambling. Kaya na-alarma sila, nag-reach out sila sa akin. At gumawa kami ngayon ng mas mahigpit na batas. Kung hindi kasi effective yung regulation ng PAGCOR, gagawin na natin batas para talagang walang kawala. Senator Gatchalian, ako unang-una, salamat at naghahain kayo ng ganitong panukala bilang isang magulang. Saludo po ako na ginagawa niyo po ito at sana talaga ay maisulong ito at maisabatas. So, bigyan niyo nga po kami ng picture. Gaano po ba kalawak ang online gambling sa ating bansa? Actually, ito na ang pinakamalaking kita ng PAGCOR ngayon. Yan ang pinakamalaking revenue driver nila. Gross gaming revenue or yung pinakakita nitong mga online gambling umaabot na ng more than 200 billion pesos. Ito yung pinakamabilis na fastest growing gambling business ng PAGCOR. Parang 46% ang growth nitong online gambling. At kaya mabilis ang paglago nitong online gambling dahil nga napakadali no? Meron kang GCash, pwede ka mag-transfer ng pera at maglaro ka na kaagad. Kung nasa mall ka, pwede mong buksan yung phone mo at mag-connect sa Wi-Fi, pwede ka na maglaro. At napakaluwag yung regulation. Tinry namin dito sa office na mag-open ng account. Tatanungin ka lang, are you above 18 years old? Pwede ka na magbukas. Kung hindi ka 18, pwede ka rin magbukas. So napakaluwag yung control sa pagbubukas nitong mga account. Kaya makikita natin maraming bata ang nagbubukas dahil napakaluwag ang regulation. Kumbaga, Senator, yung naka-in place na dapat safeguards para hindi siya mapasok ng mga minors. Kasi nga tatanungin ka kung anong edad mo pwede ka nga naman hindi mag-declare na lang na above 18 ka kahit hindi. Tama po? Correct. So dito sa batas natin, nakasulat na dapat meron silang know your client system. So ibig sabihin, ilang yung tatanungin ka kung 18 o hindi ka 18, pati kailangan meron silang teknolohiya na titignan, let's say, facial recognition, hihingin yung ID mo, at i-check rin yung background mo kung ano yung background mo. Ginagawa to sa mga regular na casinos, yung mga brick and mortar casino. Ngayon, gagawin na rin, dito sa batas na ito, gagawin na nating parte ng regulation. Okay, so meron din po kayong move na tanggalin ito sa mga popular na e-wallet apps like for example, GCash. Paano naman po ito nag-react? Kasi nakita namin, base sa mga nakakausap ko na marami rin kasi ako nakakausap na nag-e-gaming. Sabi na, ang bilis talaga dahil kung meron kang GCash, pwede mo nang i-gamitin yung GCash mo para tumaya. At dito ka rin babayaran kung mananalo ka. Alam naman natin ngayon na halos lahat ng tao may GCash, no? So ngayon dito sa proposal natin, hindi na pwede i-link ang GCash dito sa mga online gaming platform. So ibig sabihin, kung magbubukas ka ng account, dapat doon ka na rin maglagay ng pera, hindi na through GCash. And Senator, Uy, sana. Kaya nga Okay po yan. Sana pumayag sila. Yung lahat ano po tingin nyo? yung lahat ng e-wallets ba? Well, batas to So hindi wala silang Wala choice. silang choice. Kung batas to at talagang pinagbotohan, wala naman silang choice. Bukod sa GCash, ano pa po ba yung mga apps na popular na gumagamit po ng mga ganitong e-gambling? Well, dito sa atin, ang pinakamalaki talaga is GCash. Ang pangalawa dyan, yung PayMaya. So itong dalawang payment platforms talaga ang tingin ko, almost 90% ng market. Yan talaga ang gamit. And Senator, tingin nyo ba, kasi nga, although alam ko wala naman yata tayong nakaredy na figures kung gano'n nakarami yung nagsusugal sa Pilipinas, pero tingin nyo ba, mas lumawak pa yung gambling sa Pilipinas? Kasi nga, naging portable kahit nasa bahay ka, ay pwede ka nang magsugal. Hindi lang ikaw kailangan pumunta ng casino or cockpit, pero kahit nasa bahay ka, ay pwede ka magsugal. No, Jack, hindi pa tinatapos namin yung aming research. Tama ka, no? Talagang formal na research pa ngayon sa online gambling. Medyo bago-bago ito. Actually, parang umusbong siya in the last 2 to 3 years. Kaya napakahirap kumuha ng datos. Pero anecdotally, kahit sinong mga kausap ko ngayon, sa school, or sa office namin, or yung mga kaibigan natin, talagang ang observation, lumalala itong online gambling. At wag na nating antayin pa remember nung umabot yung e-sabong, umabot sa punto na talagang nagkakaroon na ng utang nababaon sa utang yung mga
naglalaro. In fact, may mga balita, diba? Yung mga pulis mismo nababaon sa utang. Oo. At of course, pag nabaon sa utang ang pulis, alam na natin kung anong mangyayari sa susunod. No? So, ayaw na natin umabot pa sa ganun punto dahil may experience na tayo sa isabong. Kaya higpitan na natin ngayon. Meron po doong kayong panukala na itaasan yung top-up ba yun? Yung top-up At po. saka yung kumbaga parang investment mo, yung itataya mo doon po sa mga gambling site na to. Paano po kayo naka-reach doon sa sabi nyo? 10,000 po ba? Tama, 10,000 linya. Kasi ngayon, walang floor, walang minimum. So, ibig sabihin, kung meron kang 20 pesos, pwede ka na Yun na nga. tumaya. Pwede ka na tumaya. Imagine. Talagang Dali-dali. sisimutin ka talaga, no, Senator? Talagang sisimutin ka talaga. Sisimutin ka talaga eh. Oo, tingi-tingi. So, tinaasan namin, ang minimum bet mo dapat ay 10,000 para hindi madali sa mga ordinaryong tao na tumaya. Dahil nga, sa maliit na halagang 20 pesos, pwede ka nang tumaya. Ngayon, 10,000 na ang minimum. Pero yun nga, Saka yung top up na, ano ba yun? 5,000? May 5,000. 5,000. So, pwede ka lang mag-top up hanggang 5,000 tapos na. pero paano yun, Senator, di ba, kunya may top up, pero aalisin nyo sa mga e-wallets. So, maghahanap sila ibang way to Hindi, access that. ang nakikita namin, itong mga platforms na ito, dapat mag-provide sila ng sarili nilang payment system. Tama. So doon mo diretso mo na silang babayaran, diretso mo na rin makukuha yung hindi na dadaan sa mga payment platforms kasi nga sa atin, sa bansa natin, yung GCash parang parang normal na yan no? Yes. Lahat na ayaw namin maggamitin yung mga normal na platforms para sa pagsusugal nila. Oo, kumbaga, since gaming app sila, dapat meron na rin silang system in place para sa collection ng bets at yung pag-payment po. Tama. Correct. So for example, kung magbubukas ka ng account, siguro pwede kang mag-deposit doon using your credit card ng account, tapos pwede ka na maglaro. Ano rin po ang masasabi ninyo dun sa mga endorsers, mga celebrity endorsers, or mga pabata, oo. itong mga celebrity endorsers ng online gambling? Oo, Ninya, napakagandang topic yan. No? Dito sa proposal natin, i-regulate natin yung advertising. Tama ka, no? Ang observation namin dito sa office, yung mga advertisers, pabata ng pabata, at mas mas appealing sa mga bata, lalo na sa mga Gen Z. So dito sa batas natin, bawal mag-advertise, ang target mo ay mga bata. No? At bawal rin magpanggap. Mag-advertise ka, magpapanggap ka ng bata, bawal yun. No? So ang aming punto dito, bawal mo targetin ang mga bata para magsugal. At dinagdagan rin namin, bawal ka rin mag-advertise sa mga malapit sa schools, malapit sa simbahan. So i-regulate natin ngayon kung saan sila pwedeng mag-advertise. Oo, pag sinabi niyong bata, gaano po katanda yung pwedeng mag-endorse? Well, typically, pag sinabi natin bata, mga 18 and below, pero meron nga mga cases kami nakita na sinasadya nilang maging bata para maengganyo itong mga bata magsugal. At yun ang ayaw natin kasi pag ang mga bata mapasok sa sugal, hirap na i-correct yan no? So i-regulate natin ngayon pati yung advertisers para hindi nila ma-target yung mga bata at hindi kahit saan-saan naglalagay ng mga billboards para mahikayat ang tao magsugal. And Senator, nakita nyo nga na mas madali na i-regulate to kesa i-totally iban. Kasi nga may mga nagsabi, kung problema na pala yan, ba't hindi pa natin i-totally iban? Ang nakikita ho ba natin is katulad yung nangyari sa Pogo? No, gumawa sila ng mga guerrilla na maliliit na Pogo hubs na Pinag-aralan namin mabuti itong negosyong ito at tinignan rin namin yung mga ibang pangyayari sa ibang bansa. Pag binand natin to, ang mangyayari kasi mag-underground sila. At may napakadali mag-set up ng bagong website, mag-set up ng bagong IP address. At ganyan sa China. Sabi nga nila sa China, cat and mouse. Papatay nila itong website, biglang may bago na namang website. Papatay nila, may bago na namang website. Kaya nga yung Pogo, kung matatandaan natin, yung Pogo, diba, target nila China. Yes po. So kahit na yung Pogo ay binablock nila yung website, may bago na naman at yun na nga, hikayatin na naman nilang maglaro.
At sabi nyo nga, ang laki ng revenue ng gobyerno dito po sa online gambling na ito, bilyon-bilyon. Ano? Ang tanong nga, Senator, gaano ba raw ka-worth it? Gayong may negatibong epekto nga ito sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Alam mo, Ninya, dapat hindi puro pera o kita yung ating inaatupag dahil meron rin tayong moralidad na dapat bantayan. Dahil immoralidad, kung masisira ito, manganganak ng maraming problema ito sa ating lipunan. Baka ang pagbubukas lang ay sugal, ang sunod na yan ay drugs, sunod na ay iba pang krimen. So, importante na lagi natin pinapatibay yung ating moralidad, lalo na sa mga bata. Ako, paulit-ulit ako sa mga bata dahil yan ang dapat natin bantayan eh. And bago tayo malipat... Speaking of mga mas bata. Mas bata. Hindi, actually, yung partner, may sisingit lang ako about sa gambling. Huling tanong na about sa gambling. Senator Mika, may na-provision ba dito or yung kaparusahan, may yung kulong dito sa panakala nyo po? Magandang tanong yan, Jack. Actually, yun yung mga nakita naming mga pagkukulang sa ibang mga batas, yung penal provision. So, naglagay ng penal provision sa mga sa regulators. No? For example, may mga regulator na hindi tumutupad dito sa batas, pwede siya matanggal sa trabaho, pwede siya mademanda, pwede pa nga makulong. So, yung regulator, meron ring pananagutan. In other words, accountability rin siya. So, hindi lang yung yung mga taong lalabag, pati yung regulator mismo, pwede siyang ma-penalize. Okay, maganda po yan. At maiba rin po tayo, no? Ito pang isang issue na tinutulak nyo po na gawing 3 taon na lang ang kolehiyo. Maaari nyo po ba na maipaliwanag kung paano po ito gagawin? Nakita kasi namin, Ninya, kinumpare namin yung senior high school subjects at yung general education subjects. At nakita namin ang daming doble. No, at kaya yung mga bata, sinasabi nila sa amin, no, sa mga aming consultation na take up na nila ito sa senior high school, pagdating nila ng college, uulitin na naman. So, pag tinanggal natin yung mga inuulit na subject, pwede natin i-compress ang college education from 4 years to 3 years. At yan ang ginagawa rin sa ibang bansa, no, katulad ng UK, katulad ng Canada, kung saan yung kanilang college education ay 3 years lang. Pagtungtong mo ng kolehiyo or ng university, specialization na lang ang kukunin mo. Yung kung engineer ka, engineering courses, kung business ka, business courses, para matapos ka kaagad. Actually, yun nga, Senator and partner, yun nga yung pinagtatangon nung nag-college din ako. Sabi ko, parang napag-aralan ko na to eh. Sabi ko, baka naman nire-reinforce lang. Yun ang pag-aralan ko ng high school noong time na yun. Then, sabi ko, parang napag-aralan ko. So, yun ang ini-eliminate natin. Yung nagiging redundant po ng mga subjects. Correct. Kasi yung redundant, sayang talaga sa oras ng bata. And time and money. Time and money. Kung nasa private school ka, private university, magbabayad ka ng 1 year or semesters. Pag nasa public ka naman, ang gobyerno nagbabayad, so sayang sa taxpayers' money. So, nakikita namin na dahil na mayroon tayong senior high school, doon na lang natin ilagay itong mga subjects na ito para yung bata, pagtungtong niya ng college, concentration na lang o yung major na lang ang pupunin niya at makakatapos siya na maaga. Ayan. And sa tingin nyo, mas magiging efficient po yung mga estudyante natin, mas productive po? Para sa akin ay magiging mas productive at yung mga magulang natin mas magaan to sa kanila, lalo na college. No? Mas mahal kasi ang college kaysa sa high school. College, may projects ka, meron ka mga mas komplikado yung gagawin doon. So mas magiging magaan to sa mga magulang natin. Alright. Naku, maraming salamat po ha. So siguro pag yung anak ko nag-college at 3 years na lang. Oo, 3 years na. Ikaw 4 years yung mga anak ko. Oo, well, at least ako tapos na. Oo nga diba? Anyway, papunta pa lang. Oo, maraming salamat po again, Senator Sherwin Gatchalian. Pasensya na, napahaba. Sinamantala lang una. Sinulit namin po yung pag-guest nyo dito sa Arangkada po. Salamat, sir. Thank you. Maraming salamat. Salamat po. Naghain si Senator Panfilo Ping Lacson ng isang panukalang batas na higpitan ang paggamit ng social media ng mga kabataang wala pang 18 taong gulang. Ito ay tugon sa lumalaking pangamba sa epekto ng digital exposure sa mental at emotional health ng mga bata. Narito ang report ni Angela Babad.
90 days kaming nagkampanya, halos araw-araw na ginawa. Sa panukalang batas na inihain ni Senator Panfilo Lacson, isinusulong niya na ipagbawal ang access ng mga minor de edad sa social media platforms. Sa panukala, inaatasan ng mga kumpanya na magpatupad ng masusing age verification at account restrictions. Binanggit ng senador ang datos mula sa UNICEF na nagpapakita ng tumitinding online threats gaya ng cyberbullying, body image issues at harassment na nararanasan ng mga batang Pinoy. Ayon kay Lacson, sa report ng Council for the Welfare of Children, isa sa bawat 3 bata sa bansa na may edad 0 hanggang 18 ay gumagamit ng internet. 60% ng mga nasa edad 10 hanggang 17 naman ang aktibo online. Binanggit din ni Lacson na ang ibang bansa tulad ng Australia ay nagpapatupad na ng mga hakbang para tugunan ng paggamit ng internet ng mga kabataan. Dapat anya na ganito rin ang gawin ng Pilipinas. Iginiit ni Lacson na dapat maitaguyod at protektahan ng mental at emotional health ng mga batang wala pang 18 anyos. Sa ilalim ng panukala, kailangan gumamit ang social media companies ng mga teknolohiya gaya ng ID verification, facial recognition at iba pa upang makumpirma ang edad ng mga user. Kailangan din nilang magsagawa ng regular audits, agad na tanggalin ang mga account ng minor de edad at tugunan ng mga reklamo kaugnay nito. Itinalaga ang Department of Information and Communications Technology o DICT bilang pangunahing ahensya na magpapatupad ng batas. Katuwang nila ang NTC, DSWD at DepEd sa pagbabantay at pag-aksyon laban sa mga paglabag. Ang mga lalabag ay maaaring patawan ng parusa sa ilalim ng Data Privacy Act at iba pang administratibo, sibil o kriminal na pananagutan. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sugatan ng isang babae ng aksidenteng tamaan ng bala sa insidente ng pamamaril sa Iligan City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Iligan correspondent Jam Nueva. Tinamaan ng bala sa balikat ang isang 19 anyos na babae matapos madamay sa insidente ng pamamaril bunsod ng road rage sa Barangay Poblacion, Iligan City mag-aalas 8 kagabi. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang tensyon sa Mahayahay Road sa pagitan ng isang pampasaherong jeep at motorsiklong may sakay na 2 lalaki. Nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo sa kalsada ang jeepney driver at ang sospek. Pagdating sa tapat ng tindahan sa Barangay Poblacion, huminto ang jeep para magsakay ng pasahero. Tinapatan ito ng magkaangkas. Dito na pinaputukan ng angkas na si alias Anton ang driver ng jeep. Pumalya noong una pero kalaunan nagawa ng sospek na magpaputok ng 3 beses. Nakailag ang driver at isa pang lalaki pero nahagip ang babaeng biktima na nooy naghihintay lang ng masasakyan. Agad siyang naisugod sa ospital at nasa ligtas na kalagayan. A jeepney driver of a public utility jeep allegedly shot by the suspect. Yung suspect daw, muntik na daw matagasaan ng driver. Naaresto naman agad si alias Anton sa tapat ng post office. Na-recover mula sa kanya ang ginamit na baril at mga basyo ng bala. Kasalukuyang nakakulong ang suspect at mahaharap sa reklamong attempted homicide. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Attention Army! Inanunsyo ng K-pop supergroup na BTS ang kanilang comeback sa taong 2026 kung saan maglalabas sila ng bagong album at world tour. Matatandaan na pumasok sa hiatus ang grupo noong 2022 para sumailalim sa mandatory service. At kasunod ng kanilang discharge sa military service, excited naman ang fans na sa pagbabalik ng grupo. Ginawa ng grupo ang anunsyo sa kanilang Weverse website. Sa aming pagbabalik, higit 100 estudyante isinugod sa ospital matapos makalanghap ng masangsang na amoy mula sa sumingaw na kemikal. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Isinugod sa ospital ang higit 100 estudyante mula sa 2 eskwelahan sa Antique dahil sa pagkahilo at pagsusuka matapos makalanghap na masangsang na amoy ng kemikal. Yan ang umarangkadang balita ni Ryan Paraboles.
Nagkagulo sa Pisanan National High School at Pisanan Elementary School sa San Jose de Buena Vista, Antique mag-aalauna ng hapon kahapon. Sunod-sunod kasing nahilo, nagsuka at ang ilang estudyante hinimatay pa matapos makalanghap ng masangsang na amoy. Sa inisyal na ulat, alas 7 ng umaga nang magsimulang malanghap ng mga estudyante ang masangsang na amoy sa eskwelahan. Isinugod sa magkahiwalay na ospital ang mga biktima. Agad ding nagtayo ng triage sa Pisanan Gymnasium para sa iba pang pasyente. Sa inilabas na pahayag ng DepEd SDO Antique, nilinaw nilang hindi sa eskwelahan nagbula ang masangsang na amoy. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Fire Protection at PNP para matukoy ang pinagmulan ng amoy. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ang Provincial Health Office sa Department of Health Center for Health Development sa mga toxologists para alamin kung anong klaseng kemikal ang nagdulot ng pagsusuka at pagkahilo ng mga mag-aaral. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang tulong para sa mga apektadong mag-aaral. Kinansela muna ang klase sa parehong eskwelahan habang patuloy ang investigasyon. Ryan Parabole, sumarangkada sa pagbabalita. Patuloy ang paglakas ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, ang pinakamalaking partido sa bansa. Umabot na sa 111 ang mga miyembro ng partido sa mababang kapulungan para sa 20th Congress. Kasunod ng pagsapi ni Congressman Dibu Tuan ng South Cotabato 3rd District. Pinangunahan ni Representative Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, ang panunumpa ni Tuan. Ayon kay Romualdez, patunay ito ng pagtutulungan ng mga mambabatas sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang bagong Pilipinas. Hinimok ni Romualdez ang mga kapartido na suportahan ang mga programa ng administrasyon, lalo na ang mga batas para sa mahihirap at pang-ekonomiyang kaunlaran. Samantala, formal na ring sumapi sa Lakas CMD si Governor Raul Mabanglo ng Davao de Oro at umabot na sa 16 ang kabuuang bilang ng mga gobernador na kaanib sa partido. Lumalabas na si Senator Camille Villar ang may pinakamalaking na gasto sa kampanya para sa halalan nitong 2025. Base sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na inilabas ngayong araw, aabot sa 176.9 million pesos ang gastos ni Villar para sa kampanya bilang senador. Sinundan naman siya ng mga nanalo ring senador na sina Lito Lapid at Pia Cayetano at mga natalong kandidato na sina Benhur Abalos at Abby Binay. Matatanda ang pang-10 si Villar sa senatorial race matapos makuha ang mahigit 13 milyong boto. Hinimok ni Senator Juan Miguel Zubiri ang mga kapwa niya senador na pumili ng bagong liderato sa Senado. Ito'y matapos siyang magpahayag ng pagkadismaya kay Senate President Francis Escudero. Gayunman, aminado si Zubiri na maaaring may sapat na boto na si Escudero para manatili bilang Senate President sa 20th Congress. Sabi ni Zubiri, kung siya ang tatanungin, gusto niya ng isang leader ng Senado na magtatanggol sa integridad at tradisyon ng institusyon. Kabilang si Zubiri sa tinatawag na Veterans Bloc na sumusuporta sa muling pagtakbo ni Senator Tito Soto bilang Senate President kasama sina Senator Panfilo Lacson at Loren Legarda. Katatapos lang ng midterm elections at asahan na natin sa susunod na mga taon na mararamdaman na natin ang brasuhan at pwestuhan para sa 2028 elections. May Uniteam 2.0 kaya? May mga bagong alyansa kaya? Ngayon pa lang, sinasabi na si Vice President Sara Duterte para pag-usapan yan. Makasama natin ang batikang political analyst at resident Marites ng Arangkada Balita, si Sir Ginoong Ronald Llamas. Sir, magandang gabi. Gabi. Welcome po sa Arangkada Balita. Miss na namin kayo, sir. Jack, at saka Ninya. No? Okay pa lang ma-introduce na resident Marites, ha? Yes, sir. Alam naman natin na yun ang paborito mong subject, sir. Kaya nung binuo namin yung usapang no filter, ikaw kagad, sir, ang nasa isip namin. Pero
yung marites ni Sir Ronald, naku, galing naman sa kanyang matinding isipan yan. Hindi yan kung saan hinugot lang, di ba? O ano po ang nakita niyong epekto nito nga nakaambang impeachment trial ni VP Sara Duterte at ICC case ng kanyang ama dito sa darating po na 2028 elections? Kasi marami nga nagsasabi yung sympathy vote, kaya nga, di ba, nanalo yung mga mataas ang sa survey at saka mataas yung posisyon sa Senado ng mga manok po nila. Pwede, no? Pwede. Pero kung titingnan natin yung midterm election, hindi lang naman yung mga Duterte ang nanalo. Yung mga anti-Duterte nanalo rin. Halimbawa, sa Senado, yung mga hindi inaasahan na papasok sa Magic 12. Hindi lang sa Magic 12 pumasok sa Magic 5. Di ba? Si Bam Aquino, number 2, si Kiko Pangilinan ay number 5. At ito ay mga hindi pro-Duterte. Sa party list naman, yung Akbayan ay nag-number 1 na malinaw na very anti-Duterte. Isa nga siya sa nagsampa ng kaso ng impeachment kay Vice President Sara. Sa local din, marami ring mga local candidates ang nanalo na anti-Duterte. So, hindi naman ganun kalinaw na yung midterm election ay panalo ng mga Duterte or nagamit nila yung impeachment or yung arrest ni Digong. No? Ikalawa, itong tanong nyo tungkol sa ano bang magiging epekto nitong ICC case sa impeachment and vice versa, tingin ko malaki. Halimbawa, kung matutuloy yung impeachment na walang dahilan para hindi matuloy dahil wala naman yung possibility ng dismissal, wala namang nakalagay sa ating konstitusyon or mismo sa rules ng Senado, kaya most probably, kung matutuloy na itong impeachment na ito, isa sa mga magiging game changer ay yung pagbukas ng bank account ng akusado ni Vice President Sara. At kung mabubuksan yung bank account na ito at mapapatunayan na meron talagang mga anomalous na mga pumasok sa kanyang bank account, sabi ni ex-Senator Trillanes na galing mismo sa mga drug lords at saka pogo lords. So, sinong senador ang boboto para siya ay i-acquit? So, at yan ay magagamit din sa kaso ni Digong sa ICC dahil mukhang may mga bank accounts na magkasama yung mag-ama. So magagamit din yan dun sa mga kaso sa ICC as well as dun sa mga kaso sa impeachment. Halimbawa, si Las Cañas, yung main na testigo sa ICC labang kay Digong, kasama sa kanyang testimony na si Sara ay yung reyna ng Tokhang sa Davao. So definitely, yung ICC na mga testigo ay makakaapekto sa impeachment naman ni Sara. So sinong senador ang mag-a-acquit sa isang akusado na implicated sa crimes against humanity? So definitely magkakaroon yan ng epekto. Pero ang labanan ngayon, Jack sa Ninya, ay matutuloy ba o hindi ang impeachment? Yes. Dahil may pinasok na bagong elemento si Senate President Chis Escudero na pwede daw ma-dismiss kahit wala sa konstitusyon at wala sa rules ng Senado. Kaya hintayin natin ang susunod na kabanata sa Netflix miniseries Philippine version. No? Yun nga maganda yung sinabi nyo yung bubuksan yung bank account. Ang tanong nga aabot kaya tayo doon, sir? Parang well, yun nga ang unang labanan optimistic ngayon. po ba kayo na aabot doon? Well, ang problema kasi ay sinong mga senador ang boboto na i-dismiss? Siguro yung 6 na Duterte senators, pro-Duterte senators. Pero yung iba, kailangan kasi ng simple majority, 13 at least. Sino yung mga iba na boboto na i-dismiss ang impeachment before a trial? Ang linaw-linaw na wala yan sa konstitusyon at wala rin yan sa rules ng Senado. So, baka hindi lamang si Vice President Sara ang mahatulan dito sa impeachment na ito. Baka yung mga senador mismo mahatulan. At syempre, aakyat yan sa Supreme Court. At pag sinabi ng Supreme Court, hindi pwede yung i-dismiss. So, sino magmumukhang mali o unconstitutional? Siyempre, yung mga senador na bumoto para i-dismiss. Kaya tingin ko ay
very dramatic itong mangyayaring labanan na ito. Okay. Kunyari, hindi siya na-convict at hindi ito na-dismiss, natuloy at tatakbo siya bilang presidente sa 2028 na sinabi na niya, di ba? Sa isang survey po, sir, may sinabi doon na posible raw magtapat si former VP Leni Robredo at VP Sara Duterte. Ano po ang masasabi niyo sa survey na yan? Well, una, survey yan ng isang survey firm, yung Tangere. No? At syempre, may mga iba pang survey firms. Ang alam ko, isang gumawa din yan a few months back ay yung Okta. No, dalawa pa lang silang nakikita ko na gumagawa niyan, yung presidential preference for 2028 dahil medyo malayo pa no? So, alam ko meron ding ginagawa ngayon yung Okta na nag-field work sila na similar diyan sa Tangere na survey, no? So, una lang ay isang survey firm lang 'yan. Pwede pang may mga iba pa na gumawa niyan. At baka next week lumabas na rin yung sa Okta na similar. Tingnan natin kung may pagkakaparehas o pagkakaiba. Nakita naman natin noong nakaraang eleksyon na magkakaiba yung mga survey ng mga survey firms. At marami sa kanila ay medyo hindi accurate yung lumabas na survey. Ikalawa ay medyo mataas si Vice President Sara sa survey na yan dahil dun sa lahat ng nakalagay dyan, siya lang ang umamin na interesado siyang tumakbo for president sa 2028. All the rest, wala pang nagsabi. So usually, mas mataas yung nagsabi na siya ay tatakbo at mas mababa yung nagsasabi na hindi siya tatakbo or hindi sumasagot. Kaya yun yung ikalawa na elemento dyan sa survey na yan. Halimbawa, si former Vice President Leni Robredo, yung number 2 sa survey na yan, kapapanalo pa lang niya bilang mayor na Naga. The first woman mayor of Naga City. Kaya hindi ko alam kung siya ay interesadong tumakbo sa 2028. Si Raffy Tulfo naman, doon sa nakaraang Okta survey several months ago, halos tie sila ni Sara doon sa presidential preference for 2028. But since then, ang sabi ni Senator Raffy Tulfo, huwag siyang isama sa ganyang survey dahil hindi naman siya interesadong tumakbo sa 2028. So, makikita mo yung variable na yon. Kung sinabi mo na ikaw ay tatakbo, mas mataas ka. Kung sinabi mo na hindi ka interesado, mas mababa ka. Pero siyempre, pwede pang magbago yung desisyon nitong mga kandidatong ito o possible candidates. Diba? At ikatlo ay ang sabi nga dyan sa survey na yan, pwedeng magkaroon ng mga koalisyon. Halimbawa, kung susuportahan ng administrasyon si Leni Robredo, ay siya yung mananalo o siya yung mas mataas kay Sara. So, posibleng magkaroon pa ng mga koalisyon going into 2028. Alam mo naman sa Pilipinas, laging nangyayari yan. At pwede rin magkaroon ng dark horse, yung hindi kasama sa simula. At bigla lang sumulpot sa home stretch. Marami sa ating mga naging presidente sa ating modern history ay hindi naman kasama doon sa mga lumalabas sa survey. Bigla niya lang sumulpot during the last minute. Oo, kasi ang tanong rin po dyan, kung susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si VP Leni, paano kung may iba pa na po pwede nilang suportahan? For example, lumilitaw po yung pangalan ng ating PNP chief na si General Torre. Naku, pwedeng dark horse rin yun. Ano pong masasabi niyo doon? Well, si General Torre, na perhaps hindi na siya chief PNP by 2028, siya ay viable for the Senate. No? Pero bilang presidente, baka hindi pa. Baka hindi pa. Parang hindi pa siya na-test sa pangangailangan ng isang presidente. Iba yung requirements Tsaka iba yung visibility na kailangan sa pagka-presidente. Pero yung may mga posible pa na sumulpot, di natin sigurado. Halimbawa, si Pinoy, sumulpot lang siya during the last minute. Si Miriam Defensor, sumulpot during the last minute. Si Digong, sumulpot during the last minute, et cetera, et cetera. And yun nga, sir, malaking possibility ba talaga na masuportahan ni Pangulong Marcos itong si Leni? Yung, kumbaga magkakaroon ng Uniteam 2.0. Nandun po ba yan? Kasi pag tinignan mo rin, sir, di ba meron talagang mga nasa pink or mga liberals sa talagang medyo strict sila Ayaw nila ng
side ng Marcos eh. So baka Mga purists. Oo, dahil, mga tita. yun. Eksaktong Sabi ni tamang-tama si yung Sir word mo. Alan Herman, yung mga Oo, purists daw. Baka biglang, Oo. alam mo yun, in a way, para magkaroon lang ng Yes. division, pag-awayin yung Pero, dalawa or opo. ano. Anong basa niyo po dyan? Tama, Jack. Lahat naman kasi ng mga grupo may mga purists di ba? Pero hindi naman necessarily sila yung nagpapasya. At mahalaga ay yung mga iba pang mga variables like sino ba yung nangunguna sa surveys? Internal as well as external. Mahalaga rin, sino ba yung pwede pantapat doon sa ganitong klaseng kandidato? Pwede kasi kung ganito yung katapat, iba yung dapat humarap. No? Iba-iba yan eh. Sino ba yung maglalaban? No? Kung halimbawa, ang kalaban ko si Jack, wala akong tsansa. Pero kung ang kalaban ni Jack, si Nina, baka may tsansa. So ganun ba yung tapatan? No? Yung tapatan. Sino ba yung magiging vice president? Yung vice president kasi dagdag yan eh. Halimbawa, nung nakaraang eleksyon, dagdag si Sara kay Bongbong doon sa unit team, di ba? Eventually, nag-away din sila. So, depende kung ano yung combination. Pero, ngayon kasi, ang labanan ng mga Duterte at ng mga Marcoses ay survival, existential na tinatawag. Pag nanalo yung mga Duterte, durog yung mga Marcos. Pag nanalo yung mga Marcos, durog yung mga Duterte. At ngayon, walang lumalabas na kandidato yung mga Marcoses pa. Kaya hindi malayo na suportahan nila yung isang malakas o possible na kandidato na kayang tumapat sa mga Duterte katulad ni Vice President Sara. So hindi malayo na susuportahan nila si Leni kung wala silang ibang kandidato labang kay Sara. Dahil yung very survival nila ang nakataya. And yun nga, kaya ako tinanong yung partner and sir, no? Kaya ako tinanong, kasi kung sakaling suportahan nga ni Pangulong Marcos si Leni, mauungusan na ba niya si VP Sara nang hindi naman na-turn off din yung mga purist po? Well, may tatlong taon pa naman na runway. So mahaba pa yung kumbinsihan. Mahaba pa yung paliwanagan. At I'm sure yung mga pink, kahit yung mga hardline, ay ayaw nilang manalo si Sara sa 2028. No? Para sa kanila, existential din yun. Dahil galit na galit din si Sara sa mga pink. Kaya tingin ko, along the way, magkakaroon dyan ng mga accommodation. No? At yung mga hardliner ay baka maging softliner na. No? Kaya yan ay nangyayari naman. No? Hindi ko sinasabi na mangyayari yan. Pero depende sa next 3 years. No? Kung ano yung mangyayari. Halimbawa, kung ma-impeach si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa any elected position buong buhay niya. Then mali-level yung playing field. Ibig sabihin, baka iba naman yung maglaban. Baka iba naman yung maglaban. Si Senator, may mga sumulpot na bago. Senator Bongo. Well, si Senator Bongo ay sabi nga ni Palelo, kung mai-impeach si Sara, ay itutulak nila si Robin Hood Padilla. Pero si Robin Hood Padilla, parang hindi na ganun kalakas ngayon. Nung nag-number 1 siya, noong 2022. Ang nag-number 1 ngayon, si Bongo. No? Kaya malamang pwede na palitan kung mai-impeach si Sara, hindi si Robin Hood Padilla, baka si Bongo. At kung maalala nyo, si Bongo ay hindi malapit kay Vice President Sara. Dito nga sa away ng mga kaibigang babae ni Digong, mukhang sa ibang grupo nakadikit si Bongo. Di ba? O yan, level na yan na Marites. No? Hindi na yan political analysis. No? Pero wag niyo kalimutan, Jack at saka Nina, marami, if not all, na nag-number 1 sa Senado ay hindi nanalo for the presidency. Okay. Kaya hindi guarantee yun. Yung number 1 ka ay malakas ka. Halos lahat, if not all, ng nag-number 1 ay hindi nanalo for the presidency. Talaga naman, tingnan po natin yung muna impeachment, matutuloy ba o hindi? Hindi ho ba? Yes, yan muna ang unang labanan. Doon muna tayo bago na iiwasan na rin namin yung usapan tungkol sa mga asawa siguro. Kaya maraming salamat, Ginoong Ronald Llamas. Tama na po yun. Okay na po kami. Boundary na po kami, sir, sa inyo. Sir, salamat po ulit. Salamat po. Hanggang sa ulitin, sir. Mabuhay po kayo. Baka masama ka dun, Jack. Oo, mahirap na. Magandang gabi. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Arestado ang siyam na Chinese na utak-awano sa pambubudol sa Mandaue City. Ang operasyon ng grupo na bisto ng magpa-rescue ang mga empleyado. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit.
Sa pinagsanib na puwersa ng Field Unit ng Cebu, Mandaue at CIDG, sinalaki ng mga otoridad ang 2 bahay sa barangay Alang-Alang sa Mandaue City. Kasunod ng impormasyon ng pagpaparescue ng mga biktima umano ng human trafficking. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nag-ooperate na scam hub ang naturang bahay base sa mga nadiskubreng computers at gadgets na ginagamit ng grupo sa pambubudol. 9 na Chinese nationals ang inaresto. Nasagip naman ang mga biktima nila. Kwento ng mga biktima, pinagtatrabaho sila bilang call center agents. Hindi sila pinapalabas at kinukuha din ng kanilang mga dokumento gaya ng lisensya at passport. Nang usisiin, walang naipakitang kaukulang dokumento kaugnay ng kanilang negosyo ang mga suspect. Inaalam pa ang modus ng grupo. Paniwala ng mga otoridad, kabilang ang grupo sa mas malawak na international cyber hacking group. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Dapat mangibabaw ang pagkakaroon ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni Tingog Party List Representative Jude Asidre kaugnay ng utos ng Senate Impeachment Court sa Kamara na sertipikahan nito na sumusunod ang inihaing Articles of Impeachment sa konstitusyon. Sabi ni Asidre, hindi dapat malunod sa technicality ang kagustuhang mabigyan ng linaw ang inihaing Articles of Impeachment laban sa Vice-Presidente. Naniniwala si Asidre na pwedeng talakayin ang mga question sa technicality sa mismong paglilitis. Sa ibang balita, dismayado ang ilang kongresista ngayong patuloy pa ring nakakatanggap ng samot-saring reklamo ang pamahalaan laban sa prime water. Kaya paiimbestigahan ito sa Kamara sa ilalim ng House Resolution Number 22. Ayon kay Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, partikular na aalamin ang umano'y mga problema at irregularidad sa joint venture agreements ng local water districts kasama ang Prime Water Infrastructure Corporation. Suportado naman ng iba pang mambabatas ang pagsasagawa ng naturang investigasyon, tulad ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Dati nang iginiit ng Prime Water na inaaksyonan na nila ang mga reklamo laban sa kanilang kumpanya. Kung usapang face card lang din naman, pasok dyan sina Maris Racal at Kyla Estrada. Palaban pero elegante ang look ng 2 female lead ng action serye. Para yan sa latest promo pictorial ng Incognito. Meron pang half lang ng mukha ang inilawan pero undeniable talaga ang ganda ng 2. Sabi nga sa caption ng Netflix Philippines, hindi kailangan umeffort ng 2 para mag-stand out sa male-dominated na cast ng Incognito. Ganyan ang girl power. Sana all na hindi na kailangang umeffort. Diba? Effortless. Oh. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.